a journey of faith. Amen po. Please be stand up. Sabay-sabay natin basahin ang very word of the Lord. A count of 3. 1, 2, 3. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa kaligtasang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kapuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa Kanya trono ng Diyos. Amen. Tapos be seated. Bilis. Amen. Glory to God. Amen po. Perseverance in the face of trials. Amen po. Sino ba dito ang hindi nakaka-experience ng trials sa buhay? Lahat po tayo, no? Nakaka-experience po ng trials ng ating buhay. Amen po. Nabibless na po ako. This is a very word. Actually, hindi naman talaga ito yung mensahe ko. Pero, what is perseverance para sa inyo? Amen. Sabi dito kay Google, continue effort to achieve a goal or adhere to a belief despite of difficulties, setbacks, or delays. Amen po. Yung tipong nag-i-effort pa rin tayo despite sa mga circumstances, sa mga difficulties sa buhay. Amen po. Sabi dito. Ayon naman sa Bible, sa Greek meaning, hypomony. Amen po. Meaning po, hepo, under, at meno, to remain. In short, to remain under. Amen po. Sa passage na ito, ini-encourage po tayo, no, na bawat mananampalataya kung paano po ang ating pananampalataya po, no, ay talagang dumadaan talaga sa struggles, no, sa mga difficulties sa buhay. Sabi nga dito sa Hebrew chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin sa buong tiyaga. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Dito po sa pinakaunang sentence dyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Amen po. Ano po yung ibig sabihin po sa inyo? Bilang dito po na sa pinaka pag-aralan natin na a journey of faith. Sino po nakaranas dito ng sumali po sa mga paligsahan? Sa mga karera, sa cycling, or sa marathon? Praise God po, no? Sa totoo lang, ang yung lingkod po ay kakasali lang po sa cycling. Hindi naman ako sumali sa karera talaga, yung sa race, pero kasama ko dun sa mga sumasali sa karera. Amen po. Hindi din ako marathon, pero nakapagtakbo ko na mabilis pag hinahabol po ng aso. Pero mostly, nagja-jogging talaga ako. Pero hindi ako ganun kabilis tumakbo. Na-realize ko lang, no, sa isang cyclist, o sa isang atleta na tumatakbo, bago po sila sumasali po sa event, meron silang pinaghahanda na ginagawa. Amen po. Dumadaan sila sa ehersisyo, sa determinasyon, andun yung mga program nila ba, na dapat hindi sila mag-escape. Yung practice nila, dapat andun yung consistency. Once na ako, nang sumali ako, na-experience ko yun, alam mo yung sa pagbabicycle mo, may sineset kayo na goal from origin to destination. Amen po. Nakita ko lang doon, kasi may gumagamit kasi kami ng Strava.
yung Strava, yun po yung may segment doon. Yung tinatawag doon kino-compute kung from point to point kung ano yung magiging performance mo during that activity. Doon po nakikita ko po sila na alam mo yun, nagpupursige sila, amen po. Na alam mo yung pagod na pagod ka na sinasabayan mo sila, hindi mo sila masabayan kasi nga yung bilis nila 50 km/h, yung sa'yo nasa 19 lang, nahuhuli ka na, yung tipo magsabi ka, ititigil ko na kaya to? O ibupush ko pa to? Pero deep inside, sa puso mo gusto mo, pero yung katawan mo parang ayaw. Pero yung mindset mo, mapapahiya naman ako, sumali ako, tapos bumili pa ako ng bike, tapos hindi ka naman ikukuhan. Yung, alam mo yung kuhan na yon, para sa atin, paano bilang isang tao, no? Kung tayo ay may perseverance sa buhay, dahil nga yung goal natin, makaabot doon, kasi sabi nga, pagdating doon, magkakarakter, or ganun, lugi na ba ako paghuli? Alam mo minsan, napupush tayo, no? Sabi nga nila mentality lang yan. Drive, yung i-push mo yung sarili mo, beyond doon sa limit mo. Amen po. Yun din yung nare-realize ko, na bilang isang mananampalataya. Sabi nga dito, kaya nga napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Katulad din po yung sa pagbibisikleta, na andun na sila sa unahan. Amen po. Ikaw na lang po yung hinihintay. So, hindi ka mag-proceed doon. Kailangan mo bang huminto? Di ba dapat andun yung pagpupursige natin na makatapos doon? Amen po. Kasi andun yung mga mag-cheer up sila sa'yo. Amen. Ganun din po sa ating pananampalataya. Once po tayo, no, na nagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, o nagpapatuloy sa ating lakad pananampalataya, huwag tayong maghinaan, no? Kasi hindi lamang po tayo nag-iisa, tama po ba? Marami po tayo, mga kapatid, marami po tayo na dumadanas ng struggle sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Araw-araw, pagising natin, we are struggling sa ating faith. Sa pagising sa umaga, minsan nakakaligtaan natin manalangin. Sa mga lahat ng mga bagay natin ginagawa, minsan na set aside natin si Lord, which is hindi tama, which is dapat si Lord talaga yung unahin. Pero time by time, eventually, the more tayo lumalakad sa ating Panginoon, the more natin nagagawa yung dapat nakakalugod sa Panginoon. Maraming mga kapatid na magiging encouragement sa atin. Mga kapatid na dati, hindi gusto nga mag-attend ng church, pero ngayon nakikita mo yung talaga dito yung dedicated nila sa church, hindi na sila pinapalo up, sila na mismo yung nagpapalo up. Amen po. Kaya dumadaan man tayo ngayon sa kahinaan na parang binabaywala natin si Lord, huwag kayong manghina, huwag kayong tumigil, patuloy pa rin kayo na nadumuloy sa Panginoon, kasi makita mo yung kapatid, God will change our life. Amen po. Sabi nga dito sa pangalawa, sabi niya, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Amen po. So sa ating lakaring pananampalataya, ano ba yung mga bagay or yung anything na naghihinder sa atin para patuloy tayong mag-walk sa ating faith? Amen po. Katulad po doon sa pagsasasa-cyclist, amen po, i-share ko lang po. Pag ako po ay sasali sa kanila, mindset ko, dapat may bitbit ako. Una sa lahat, gutumin ako pagkain. Pangalawa, tubig, ilaw, lahat-lahat. Pero one thing na natutunan ko, the more ka magkikarry sa dadalhin mo, magiging hindrance siya doon sa lakad mo. Kasi yung bigat, tapos yung kuha ng hangin. Kasi nagre-rely ako sa, ito yung gusto ko, ito yung comfort ko, kaya ito yung gawin ko. Sabi ko po, Coach, pwede magdala ng bag? Ay, ano bang sasalin mo, road bike or kuhan lang, strolling lang? Amen po. Ganun din po para sa pananampalataya. May destination po tayo, no? Hindi tayo makakapunta sa ating destination kung itong mga herders na to, yung mga hindrances natin, ay pilit man natin isinasama sa ating lakarin. Ano ba yung mga hindrances na isang mananampalataya? Bakit hindi tayo nakakapatuloy sa lakarin? Ngayon po. Isa po, no, na example.
Amen. Ang hindi natin paglilit go sa ating mga sins. Amen po. Yung mga distractions, burdens na ating buhay. Napilit nating isinasama sa ating lakad pananampalataya. Minsan, nag-i-struggle tayo na feeling overwhelmed sa mga challenges sa buhay. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, mga habits natin na hindi nagbibigay glory kay Lord. Amen po. Na for example na lang, mag-a-attend ka sa panambahan. Mag-a-attend may mga gawain sa Panginoon. Instead na continuous tayo mag-growth sa ating faith through attending sa mga church activity, minsan ano yung mga hindrances natin? Marami po, di ba? Kaysa may gagawin ako, may attenan ako, ay mas alam mo yung tipong nakikisama ka sa kanila, nakikijoin ka sa kanila, but make sure alam mo kung ano yung stand mo. Member ka, for example, member ka ng cyclist, may mga events sila, pero hindi ibig sabihin kakaligtaan mo na yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na ay Dex, unahin mo naman dito kasi may event tayo, makasali ka. Dapat isa mo na patay, dapat hindi mo yun siya unahin mo muna si Lord. Amen po ba? Kasi sabi ko nga bago pa ako sumali dyan, bago pa ako bumili ng ganyan, alam ko si Lord naman nag-provide yan. Amen. And in my purpose po, para po sa aking health. Amen po. So, yun din po ang natutunan ko na yung mga sa ating pananampalataya din po, no, ang mga hindrances din po natin, yung mga problema natin, no. The more kasi tayo nagpapadala sa ating problema, napapaapekto, hindi tayo makakalakad na matuwid sa ating Panginoon. Instead na meron tayong consistency. Sino ba dito may perfect attendance sa church? Attendance? Amen. Wala mo talagang perfect attendance na. Pero praise God, no? Na as long na lumalakad tayo sa ating Panginoon, in any ways na si Lord yung glorify, wala naman po yung problema. Amen po. Na sa lahat na ating ginagawa, sa lahat na ating decision nating gagawin, always iuna natin si Lord palagi. Amen po. Na for example, no, meron nga sinasabi nga ng iba na ayaw ko muna mag-church kasi hindi naman daw lahat daw na nag-church doon yung puso, yung mindset niya sa Panginoon. Mas maganda din daw kahit nasa bahay lang pero nanalangin, ganito ganyan. Actually may hinayuan kasi ako doon. Yung mga banat niya ganun ba. Pero Christian siya. He claimed that he is a Christian. He believes in Jesus Christ. Sabi nga niya, ni-reject niya daw yung offer daw ng M. Kasi Christian daw talaga siya. Kasi si Lord Jesus Christ daw, para sa kanya, tinanong ko siya, who is Lord Jesus Christ sa life mo? Sabi niya, He is my Lord and my Savior. Oh, praise God, nakaka-bless. Attend ka ng church. Bro, yung pag-a-attend, alam naman ni Lord na kahit nasa kwarto ako, nakapag-pray ako sa Kanya. Nakikisama ako, pero hindi naman ako nakikisama. Alam mo, to God the all the glory, kasi bakit bilang isang totoong mananampalataya, is it considered sa atin na yung nasa bahay lang nagpe-pray? Is it considered na tayo ay sumusunod sa Panginoon? Hindi ba kulang? Amen po. Ang true obedience talaga sa Panginoon, no? Yung talagang pagsunod sa Kanyang salita. Ano ba yung sabi ni Lord? Di ba na tayo ay dumalo during Sabbath day? Amen po ba? Hindi naman sabi ni Lord na dumalo ka pag gusto mo lang. Amen. Pwede ka lang dumalo sa kwarto. Paano mo sabi na fellowshipping kung solo ka lang? Amen po. Kakasaglit lang tayo matapos. Amen. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan nating salihan. Buong tiyaga. Amen po. Andun po yung perseverance, no? Yung po sinabi ko po kanina, sa isang pananampalataya,
faith alone is not enough. You know, to achieve our goals, to achieve our dreams, to achieve our destination, katulad po ng ginagawa ko po sa cycling, na hindi yung bilang isang like the cycling, hindi lamang yung gusto ko lang kasi kaya ko yung sa isipan ko lang, ay gusto ko pumunta doon. Hindi para yun lang sapat na. Yung kaya mo lang, dapat laging isipin natin, no, na meron talagang tinatawag na dapat faith accompanied with perseverance. Yun po. Dapat po yung perseverance ay yung faith mag-produce siya ng perseverance para makarating tayo sa ating point or ma-reach natin, ma-achieve natin ating goals or dreams. Yun po. Kasi pag wala po yan, no, hindi po tayo makaka-move forward. Hindi po natin ma-reach or ma-achieve yung gusto natin. Kasi for example, kung sasali ka doon, puyat ka, hindi ka kulang ka sa, alam mo yun, sa tulog or pagod ka, isipan mo lang yung gusto eh. Na-driven ka na ng emotion mo. Pero during the process, hindi mo talaga ma-achieve yun. Ganun din po sa ating pananampalataya. We are wanting na makasama si Lord Jesus Christ. We are wanting na mapunta tayo sa kingdom of heaven. Pero ano ba yung ginagawa natin sa ating buhay? Nagpe-persevere ba tayo sa ating pananampalataya? Pag sabi kasi na perseverance, di ba sabi nga kanina, yung dumadanas ka ng struggle pero patuloy ka pa rin kumikilos. Pero nga, napanin ako sa katuruan na naghahanap ka ba ng trabaho? Well, rin so, amen. Amen. Ang kailangan po natin na paghanap ng trabaho, huwag kang maghinayang, magpatuloy ka lang na maghanap. Always seek God's guidance. He will provide. Kung nag-seek ka ba ng promotion sa trabaho, dapat mayroon tayong perseverance, di ba? Dapat ando yung tiyaga, ando yung determinasyon, ando yung i-work hard mo siya. Amen po? Kasi yung pag-persevere natin, kailangan talaga natin ng kilos. Amen po ba? Kasi pag hindi tayo kumilos, no, hindi tayo mag-work hard to achieve that goal or dream in our life, wala talaga, hindi mo siya ma-achieve. Amen po? And that will be, accompanied with faith and perseverance. Lagi nating isipin na lahat na, Lord, tulungan mo ako, Lord, sa lahat na aking decision, Lord. Ikaw ang magbigay sa akin, Lord, ng strength, ng kalakasan, para makapagpatuloy ako sa lakad ng pananampalataya. Ganun din po sa trabaho. Kung gusto mo man mag-promote or tumaas yung grade, hindi lamang yung nakaupo ka lang, gusto mo tumaas na yung grado, yung sahod mo. Dapat mag-persevere ka, amen po. Magtiyaga ka. Sabi nga ni Pastor Arman doon sa office niya, ano yun? Patience. It's not ability to wait, but ability to wait with good attitude, amen po. We're waiting with a good attitude. So, ibig sabihin po yung pagtsatsaga natin, dapat may kasama din po siyang endurance at saka patience. Amen po ba? Na, for example, may ina-expect ka na sahod na ibibigay sa'yo. Dapat, magtrabaho ka lang, huwag kang maghinayang kahit hindi pa naibigay. Always wait God's perfect timing. Amen po ba? Tinuturuan tayo ni Lord. Andun na persevere tayo with endurance and also good attitude habang naghihintay. Amen po. Kasi si Lord, ibibigay niya man niya at the right time. Huwag idaan sa, alam mo yun, sa rush. Amen. Kasi si Lord, hindi naman si Lord or disorder order si Lord. Ganun din po sa ating buhay din po, no, sa mga lahat naman tayo, no, gustong lumago. Kahit sa relationship, amen po ba? Kailangan natin i-persevere. Kahit sa relationship sa married, ganyan. Kung hindi natin sila i-communicate, kung may pagkukulang tayo, andun talaga yung struggles. Kaya kung gusto mo talaga magkaroon ng successful married, una-una sa lahat, ilapit sila sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, yung constant na communication. At yung, alam mo yun, abutin mo sila kahit pa masama na yung text nila sa iyo or hindi sila, alam mo yun, amen po.
Sabihin mo na lang, Lord, challenge ito ng buhay ko na habang pinoproseso mo ako, patuloy pa rin ako sa iyo. Hindi siya magiging hindrance sa akin. Amen po. Hindi dahil sa Kanya, ililit go ko na to. Kasi sabi nga ni Lord kung ano man yung inaakusa sa iyo, basta pag hindi ka, Lord, set aside mo na yon. Because alam mo, na si Lord mismo alam niya kung sino ka. At alam mo yun kung ano ka. Amen po. Kasi si Lord, hindi siya tumitingin sa past. Tinitingnan ni Lord yung present natin at ang magiging future natin. Hindi ko tulad ni kalaban, kinukondem tayo sa ating past. Kaya kahit gumagawa ka man, nagpupursige ka na magbago, kinukondem ka pa rin sa past mo para sila sirang plaka. Pero tulad ng glory, hindi naman tayo nakukuan. Hindi naman tayo na pagpapapekto doon. Kaya sabi ko, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. Despite sa ating circumstances sa buhay, we must continue our work in faith. Amen. But regarding this faith, who is sino ba yung pinaka-goal natin or yung focal point po ng ating faith or ng ating race? It is Lord Jesus. Amen po. So ibig sabihin po, lahat po nating ginagawa, amen po. Katulad po din po sa sa mga nagpa-practice, nagre-race, na dumadaan sa pagod, sa puyat, sa ehersisyo, na nadapa, tumayo, ganyan. Ang pinaka-focus nila po ay manalo po sa karera during sa pinaka-event. Ganoon din po sa ating pananampalataya. Our goal is our Lord Jesus Christ. Kaya tayo patuloy sa ating faith po, amen po ba? Kaya sabi nga na, pag faith natin, pag walang perseverance, hindi natin ma-achieve yung ating gusto. Amen po? Kaya, dapat sa isang mananampalataya, dapat hindi tayo mag-failure, kahit alam mo yun, kung may opportunity, minsan nagpipindi yung Lincoln, na makapag-ating kayo ng Bible study, NBS, napatawag dyan, yun sa, yung seminars, dun prayer, mga ganyan, dapat, the more tayo mag-participate, the more tayo maging active, kasi ito sa part of the process po, amen. Na minsan, yun nga, nag-failure tayo minsan, pero parte pa rin siya ng process. Kaya wag lang tayong huminto, wag tayong tumigil. Let us stand up. Alam natin na si Lord ang mag-guide sa atin. Amen po. Sabi ko pala kayo na, nakalimutan ko yung verse na ito. Amen po. Ito. Yun po, yung lahat tayo na nag-struggle, lagi niyong isipin, hindi lang tayo nag-isa. Marami nang dumadaan dyan. Sabi nga dito, wala pang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po. So lahat nating struggles, lagi nating hindi ito permanente. Amen. Maglalast lang ito at marami nang naka-overcome dito. Amen po ba? Amen po. So sabi ko nga kanina, si Lord Jesus Christ yung pinaka-focus ng ating goal po. Amen po. So, kung si Lord Jesus Christ yung ating focus sa ating lakarin pananampalataya, kailangan pa ba nating tumingin sa mga bagay na naghihinder sa ating pananampalataya? Kailangan pa ba nating i-entertain yung mga bagay na nagpapahinder sa ating pananampalataya? Mga kapatid ko, alam mo, maging yung lingkod, meron tayong mga struggle sa ating mga buhay na dapat nating i-let go. Yun po. Para makapag-focus tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga doon na, fix our eyes on Jesus. Sabi nga sa kanina, dito. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Amen. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Lagi nating isipin, si Lord Jesus Christ, we must set him as an example. Kung paano siya lumakad, no? Na, alam mo, yung dala niya yung cross, nakaranas siya ng paghihirap, tawag dyan, yung palo, lahat po ng mga naranasan niya na paghihirap para lamang po no,
matupad yung kalooban ng Panginoong Diyos na kaya natin Panginoong Isus. Amen po ba? Dapat ganun din po tayo. Lagi nating isipin no, kung paano si Lord Jesus Christ na pagtagumpayan yung kamatayan. Ganun din po tayo, no? Lagi nating isipin na, Lord, mapagtatagumpayan namin ito through your guidance. Hingin natin palagi yung gabay natin, Panginoong Diyos. Hingin natin palagi yung strength niya. Amen po. Para ma-enjoy natin yung proseso. Amen. Kasi nga, kung sa gana natin sarili, hindi natin kaya. Amen po. Hindi natin kaya magpatuloy sa ating pananampalataya kung sa atin lang yung pag gusto ko lang mag-attend lang ako. Pag gusto ko lang lumapit kay Lord, magdalapit ako. Lagi tayo nakaangkla sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Sabi nga sa James chapter 1 verse 2, ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umibig sa Kanya. Amen po. So, ano ba yung magiging motivation natin kung bakit tayo patuloy sa ating pananampalataya at patuloy natin i-reach out si Lord Jesus Christ? Ano ba yung in-expect natin na magiging price? Eternal life, di ba? Eternal. Yung pangwalang hanggang buhay. Amen. Pinagalog ko na lang. Amen. Lahat naman kasi tayo, di ba? Kaya tayo lumalapit sa ating Panginoon kasi nga gusto nga ng lahat na mapunta sa langit. Tama po ba? Sino bang ayaw mapunta sa langit dito? Kasi yung hell, nakadesign siya para kay Satan, sa mga devils, hindi naman sa mga tao. As long na buhay tayo, dapat doon tayo kay Lord, sa plano ni Lord. Amen po. Kaya sa ating lakarin pananampalataya, we must always iset natin mind na si Lord Jesus Christ yung ating focus. Kasi bakit? Sabi nga sa ni Lord na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya kung kay Lord tayo nakatingin palagi at hindi sa mga bagay-bagay na naghihinder sa atin, talaga makakapunta tayo dun sa ma-achieve natin yung buhay na walang hanggan. Amen. And lahat naman tayo gusto maging parte ng makapunta doon sa kingdom of heaven. Kaya sabi nga kanina, we must persevere. Dapat mayroong action. Meron tayong dapat gawin. Hindi lamang dahil na-driven ng emotion or yung sa isipan na natin. Dapat yung faith natin dapat accompanied with action. Kasi sabi nga, faith without action is dead. Amen po. Sabi nga dito, and we know that in all things God works for good into those who love Him and who have been called according to His purpose. Sabi ko kanina, di ba dumadanas tayo ng mga problema sa buhay, circumstances or struggles. Huwag natin silang isipin na balakid na agad na maghihinto tayo. Tama po ba? Meron kasi mga bagay na hindi mo na ina-allowed ni Lord para sabi nga dito, yung para ma-refine yung yung faith natin. Amen po. Kasi pag hindi tayo nakakaranas ng problema sa buhay, no, yung maalwan yung buhay natin, hindi madali sa atin yung lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Mas madali yung, ay, okay na ako. Siniset aside natin si Lord. Pero pag dumadanas tayo sa problema ng ating buhay, dumadanas tayo ng struggle, mas the more tayo lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Dito nga sa verse na ito, natutunan ko rin to. Alam niyo yung, bakit ka magpapasalamat na may nangyari naman sa iyo na masama? Amen. Praise God, magpasalamat ka kasi bakit? Buti nga nakakapag-isip ka pa, buhay ka pa, amen po ba? For example, may ninakawan. Lungkot na lungkot siya kasi ninakawan siya ng cellphone. Pero di ba, minsan, masabi mo rin, Lord, praise God. Kasi at least hindi kinitil yung buhay ko.
Amen po. Minsan may mga bagay na hindi natin maarok kung bakit ina-allowed ni Lord, no? It is because God wants us na mag-draw near tayo sa Kanya during our difficulties times or our difficult times or our tough moments sa ating life. Ang gusto kasi ni Lord, yung hindi tayo manatili sa ating comfort zone. Amen po. Kasi pag sa ating comfort zone tayo, i-set aside natin siya. Pero pag wala tayo sa ating comfort zone, siya yung ikukuha natin. Humingi sa kanya ng guide, alam mo yun, na strength. Amen po. Kasi without Him, hindi talaga natin kaya. Sa ating sarili lang. Sabi nga dito sa Romans chapter 3, verse... Ay, pwede po tumayo lahat, basahin po natin. 1, 2, 3. Not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character hope, and hope does not put us to shame, because God loved His poor hearts through the Holy Spirit who was given to us. As we sit there. Ano sabi dyan? Suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. So yun pa na pag sa suffer natin, no? Nagkakaroon tayo ng, mas the more tayo nagiging perseverance, amen po ba? Kasi minimal din talaga yung, ito yung sabi dyan, talagang minimal yung character talaga natin. The more tayo dumadana sa struggles ng buhay, parang sabi nga, parang ginto na dinadalisay, amen po ba? Para makuha talaga yung pinaka-pure talaga. Ganun din sa ating pananampalataya. Dumadaan tayo, paano ba ma-determine kung talaga siya yung tunay na Kristiyano if he is not a victorious Christian? Amen po? How come he become a victorious or victory kung hindi man siya nagsusali ng mga battle or war or ano? Amen po? So lahat tayo, no, dumadanas tayo in everyday in our life, dumadanas tayo ng battles ng ating buhay. So the more tayo nagsasuffer, alam natin na pag sila ng kasama natin, there's always a victory. Amen po ba? So the more na tayo ay nagbi-victory, nabibuild yung pinaka-character natin, no, which is Christ-likeness ba? Na lahat ng ating struggles sa ating buhay, alam natin na victory is in our hands because Jesus Christ is with me. Amen po ba? Tama po ba? So ibig sabihin po, no, the more pala tayo lumalakas sa pananampalataya, the more na bigdanas tayo ng struggles, hindi tayo dapat malungkot. Amen po. Dapat mas the more tayo magpursige, kaya ko to. I can go beyond my limits because God will sustain me. Ganun din po sa trabaho, no? Sabi ko sa trabaho ko, ang tatrabuhuin ko ay ayon sa aking sinasahod. Amen po. Pero gusto ko naman ang sahod. Amen po. How come? The system does not work like that way. Iba yung pananaw ng mga mundo kaysa yung ark ni Lord. Ang sa mga mundo, nakakabuli sila. Pupunta lang sila, attendance na lang. Yung tipong utosan pa ni Bisor, Sir, taban. Ibig sabihin, sa 1 month na kanila pag-a-attend, 0.01% na yung production nila. Pero sumasahod sila. Tayo ba, Christian, is it worthy? Is it pleasing to God? Pag ganun? One thing na natutunan ko din, no? Praise God, kasi buti ganun yung mga Saudi. E paano kung masipag sila? Wala tayong trabaho. Hindi ba? Pinoy tayo eh. The more tayo china-challenge, the more natin ina-accept. Pero make sure, ina-accept mo siya with pure heart. Alam mo yun, amen? Kasi pag hindi talaga yung galing sa puso, walang kagalakan, hindi mo kaya siya masustain eh. Kung nakaka-bless na bilang isang Kristyano, the more tayo i-pressure, sabi ko nga, para ka nang nagiging karne, alam mo yun,
na sinasanay sa pressure cooker, na pagbibigyan ka ng pressure sa iba, pag sa'yo, parang wala na. Ibig sabihin tuloy, parang wala kang ginagawa. Pero nabibless na ako kasi bakit? Ganon din po para sa ating pananampalataya. The more tayo nagkakaranas ng mga struggles sa ating buhay, lahat ng struggles yan, lumiliit na yung paringin natin. Dati nga, pag namatayan ako ng pamilya, alam mo yun, parang wala. Bagsak talaga. Yung parang ayaw ka na actually, hindi talaga ako nag-attend, 2 araw yun eh. Ay, 2 beses ata yun. Kaso, mas natakot ako dun sa binibisita ko eh. Kasi napapagastos ako. Kasi pakainin ko sila lahat. Sorry ko. Pero, glory to God, no? Hindi ako dun natakot kaya ako mag-attend. Ngayon, gusto ko mag-attend kasi alam ko kung sino naman yung pinapatahan ko dito. And all na mga naranasan ko ng mga blessings, dahil kay Lord yun. Amen po. Amen po. Hindi yun pa kasi dati, si Tatay Ernie kasi, ano dong, hindi ka mag-attend? Sige, pupunta na kami dyan. Amen po. Ayun po ang, yun sa atin po sa isang mananampalataya, pag tayo sa spiritual. Lagi nating isipin doon. Lahat ng mga struggles natin na nararanasan, we must, para siya i-file natin, para maging stepping stone, para mag-move forward tayo. The more kasi tayo nag-i-struggle, the more natin naranasan yan, habang tumatagal, wala na lang yan. Alam mo yun? Yung dati sabi ko, pag namatayan ka talagang, talaga nanghihina ka. Pero ngayon, sabi mo, ang buhay natin, may promise si Lord. Hindi to permanente, temporary lang to. May mga nagsabi nga temporary lang pala, sige, gumastos ka na, bumili mo ng kung ano gusto mo. Siyempre, may pamilya naman tayo na na kailangan natin pag-saving. Isa amen po. Pero ang ibig sabihin doon, mag-focus tayo sa ating spiritual, huwag lamang sa ating physical. Kasi pag yung physical, pag mawala to, baliwala ka na. Nakikita ko nga yung lungkot pala pag namatay yung isang tao, oras lang, minuto lang, aside sa pamilya talaga, pero sa mga relatives lang, hindi ganun katagal yung alam mo yung sorrow, yung paghihinagpis. After niyan, wala na, magkukwentuhan na lang sila. Alam mo yun? Kaya bilang sa ating mananampalataya, paano natin papahalagan yung ating buhay habang buhay pa tayo? Saan natin ito dapat ituon? Sa mga makamundo ba or ka Lord? Di ba dapat kay Lord? Kasi alam natin, pag tayo nawala, yung katawan natin, wala. Magiging memories na lang tayo. Magiging past na lang tayo. Pero at least kung alam natin may Lord Jesus Christ tayo, alam natin, yung sa promises niya, yung sa Bible na mapupunta tayo sa heaven, darating yung time na bubuhayin tayo, nasabi nga ni Pastora sa turo yung nakaraan, kahit buto-buto pa yan, kayang ibuo, amen po. So yun ang paghawakan natin, na darating yung time na magbubuo tayo na panibagong katawan, amen po, naggawa ni Lord, amen po. Julian din na napakabuti po ni Lord sa kanyang salita na pinigay na inistil sa ating puso mga promises niya na dapat natin wag nating kaligtaan ba. Amen po. Kaya mga kapatid ko, amen po. At this very moment, sabi ko nga kanina, may mga bagay pa ba tayo, mga hindrances sa ating buhay na kailangan natin i-let go para makapatuloy sa ating pananampalataya. Kailangan na po natin yung i-let go. Hindi man biglaan, but eventually, with perseverance po, in faith, in guidance to God, na ma-release tayo sa mga hindrances na yan. Kasi the more kasi natin na paghahawakan yan, hindi tayo mag-growth as a Christian. Amen po. The more tayo nagpapadala tayo sa ating fear, the more tayo nagpapadala sa ating mga problema sa buhay, hindi tayo mag-growth as a Christians. Lalo na yung pride. Yung pride na hindi tayo nagpapagamit. Amen po.
in this race of faith, always remember po, no? Sabi nga natin si Lord Jesus Christ, yung dapat nating maging focal point, siya yung magiging direction natin. Amen po. Kasi bakit? Ano nga sabi dyan? Kung wala siya, hindi natin mapagtagumpayan. Tama po ba? Kaya kung dumadanas man tayo sa mga struggles ng ating buhay, we must seek strength to our Lord Jesus Christ. Strength, guidance, para ma-endure natin, para pagpatagumpayan natin lahat ng mga struggles natin. Amen po. Sabi nga dyan sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen po. Kung yung goal natin naman ay para kay Jesus Christ na makapunta tayo sa kingdom of heaven, i-restrict na natin yung mga bagay na hindi tutulong sa ating pananampalataya. Tama po ba? Bitawan na natin ito. And dapat we must focus our eyes to our Lord Jesus Christ, who is the author and perfecter of our faith, na kung wala siya, walang saysa yung lakarin po natin. Tama po ba? Para saan pa yung ating pananampalataya kung hindi naman pala si Lord Jesus Christ yung focus natin? Para saan pa yung pag-aatay natin kung half-heartedly lang naman po yung ating puso? Dapat wholeheartedly po tayo sa ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Kasi sabi nga dyan paano makakamit yung prize, no? Kung sa ngayon pa lang hindi mo na sure kung ano yung magmo-motivate sa iyo. Amen po. Dapat kung para makuha mo yung prize o makuha mo yung goal, dapat may magsiset ka ng motivation sa sarili mo. Tama po ba? Kung sa mga atleta, yung motivation nila, di ba, yung iba para makahon sa buhay, kailangan ko ng pera, pagpagamot, or ano man, yun ang magiging motivation nila. Amen po. Kaya nagpupursige sila para ma-achieve nila yung kanilang goals. Amen po. Ganun din po sa ating pananampalataya. Kung nag-a-achieve talaga tayo na makapunta tayo sa kingdom of heaven, makasama natin ating Lord Jesus Christ sa ating buhay, dapat andun yung pagtanggap natin sa struggles, andun yung pagsik natin ng guidance sa ating Panginoong Diyos, andun yung pagpe-persevere natin sa ating lakarin pananampalataya, na kahit pa sa mga pagsubok, hindi tayo hihinto, laban lang. Pag nadapa man tayo, sabi nga ni Lord sa Isaiah chapter, yung i-paraphrase ko na lang na He will lift us up in His right hand, righteous right hand. Amen. 41:10, Isaiah 41:10. Yun po lagi ating isipin, no? Sa lahat natin mga struggle sa ating buhay, andun si Lord. Sabi nga kanina, si Lord ang ating refuge. Amen po. Dapat magsisik tayo ng guidance kay Lord, at siya mag-sustain sa atin ng kalakasan, ng ating perseverance at determinasyon. Kasi hindi talaga natin kaya yung takbuhin na ito kung hindi tayo maghihingi ng guidance ng Panginoon Diyos. Without the support of the Holy Spirit sa ating buhay, hindi natin mapagtatagumpayan yung ating pananampalataya. Sabi nga sa dati kong lepers ano yun, yung sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things to Him who gives me strength. Amen. Totoo po yun. Kung inisip po natin na sa lakarin na pananampalataya na ito, paano ko kaya ito simulan? Or hindi, kaya ko ba ito? Maabot ko ba yung pinaka-goal ko? Lagi nating isipin, mga kapatid, with Lord Jesus Christ, kaya. Pero kung sa ating sarili, hindi. Never talaga. Pero kung, sabi nga kung kay Lord Jesus Christ ka humingi ng strength para sa lahat ng mga struggles mo ay mapagtagumpayan mo, lahat yan kaya, kapatid. Kailangan lang talaga natin hakbangan. Amen po.
step by step, one step at a time. Amen po. Pag nadapa, tayo lakad lang. Dumadaan ang problema, struggle sa buhay, minsan humihina sa pananampalataya. Bangon ulit. Amen po. Maghanap ng ways para ma-boost yung ating pananampalataya. Huwag nating hayaan na, alam mo yun, masayang yung sinimula natin. Kasi hindi nga, sabi nga, hindi importante yung pinakauna. Ang pinaka-importante yung end natin pananampalataya. Na makapunta tayo doon sa pinaka-goal natin or sa victory natin. Dapat ganun po yung magiging mindset ng isang mananampalataya. Amen po. Hanggang doon na lang po yung very word of today na mula kay Lord. Nawa aking mga kapatid, no, lagi nating isipin, no, na sa lahat ng ating pinagdadaanan ngayon, we must always remember na kaya natin mapagtagumpayan yan. Amen po. Pag lagi nating isisik ang support ni Lord, strength, para makapag-persevere tayo. Kasi hindi talaga tayo makakarating sa ating paroroonan kung wala yung tulong at guidance natin Panginoong Diyos. Huwag natin siyang iset aside. Lagi natin siyang unahin. Mag-focus tayo sa Kanya tulad ng paligsahan. Amen po. Focus tayo sa ating goal, hindi dun sa paligid natin, hindi dun sa mga nakaraan natin, yung mga bagay na hindi naman mga importante. Na kung sabi nga nila, pwede ka naman hindi mag-attend every Friday, kailangan ba talaga mag-attend? Kung lahat ng mga bagay na hindi naman para sa Panginoon, kung hindi naman sa kapurihan ng Panginoon, bilang isang Christian, alam na natin, di ba? Huwag na natin i-pursue yun. Kung sabihin nila, may kwan ka, may holiday ka, sobrang haba ng holiday mo. Kung may gawain sa Panambahan, saan ang piliin mo? Gawain sa Panambahan o yung gawain sa Makamundo? So make sure, this coming holiday, dito kayo sa Panambahan. Invitation. To God be all the glory. And yun lang po.